sa isang maliit at masikip na apartment sa ikatlong palapag ng isang luma at kupas na gusali sa Maynila. Naupo si Daphne sa harap ng kanyang easel. Ang liwanag ay pumapasok mula sa bintana at sa sahig. Nakakalat doon ang mga ginupit na resibo, bayarin, at ilang painting na di nabili sa art fair no nakaraang linggo. Nanlulumo siyang tumitig sa kanyang pinipinturahan. Isang babae sa gitna ng ulan, parang salamin ng sarili niyang kalungkutan. Pagod na ako. Bulong niya sa sarili. Pinapahid ang luha gamit ang nangingitim na kamay dahil may bahid pa ng pintura. Nakakapagod na. Hanggang dito na lang ba ako? Biglang tumunog ang cellphone sa lamesa. Isang mensahe mula sa landlord at binasa niya. Last notice. Bayad na sa Lunes o paalisin ka na. Napahagat labi siya, pilit nilunukan ng mumuong luha. Saan ako kukuha ng 5,000? Sunod-sunod ang tunog ng notification. 3 email galing sa gallery na nagpapakitang wala pa ring bentang obra. Napaupo siya sa silya, bagsak ang balikat. Biglang kumatok sa pinto si Andrea, ang kapitbahay at kaibigan niya. Daph? Okay ka lang ba dyan? Binuksan niya ito, pilit nang ngumiti. Okay lang. Ano atin? May sasabihin ako sa'yo. Kumbaga opportunity. Pero warning, weird siya. Napakunot noo si Daphne. Weird? Paanong weird? Tumingin muna sa paligid si Andrea bago pumasok. May kakilala ako. Actually, hindi ko siya kakilala personally, pero pinsan ng kaibigan ko. Billionaire, as in sobrang yaman. May offer siya. Billionaire? Girl scam ba to? Hindi, legit. Alam mo hindi kita ilalagay sa alanganin, no? Pero kailangan mo muna makinig. Tumango si Daphne, tumingin sa kaibigan, habang naglalakad papunta sa kusina para magpainit ng tubig. Sige, anong klaseng offer? Umupo si Andrea sa sofa. Magdala ka ng anak para sa kanya. Nabitawan ni Daphne ang tasa. Ano? Magbubuntis ako para sa isang estranghero? Oo, sa kontrata lang. Walang relasyon, walang emosyon, or wala dapat magkaroon ng feelings. May bayad na 1,000,000. Tahimik at napatitig si Daphne sa kanyang kamay na nanginginig. Hindi ako ganong tao, Anding. I know. Pero hindi ba pagod ka na? Sa kakakain ng instant noodles, si gabi-gabing walang kuryente dahil putol. Daph, hindi ka masamang tao dahil sa desisyong yan. Desperada ka lang. Lumunok si Daphne. Bumalik sa pagkakaupo sa harap ng canvas. Sino siya? Jackson Vicencio. CEO ng Vicencio Industries. Alam mo yung malalaking gusali sa BGC, sa kanya yun. Bakit naman ako? Bakit hindi surrogate sa ospital? May kondisyon yung lalaki. Dapat artist. Dapat hindi sikat, dapat walang connection. He's looking for someone invisible. Someone who won't ask for more than what's in the contract. Grabe. Para akong tinuring na incubator lang kapag ganyan. May ganun tao pa pala sa mundo. Ba't di na lang siya mag-asawa? Tahimik si Andrea, tapos inilabas ang isang business card at inilapag sa mesa. Kung ayaw mo okay lang, pero kung magbabago yung isip mo tawagan mo siya ha. Ayaw niya mag-asawa. Umiling si Andrea. Ayun hindi ko alam. Pero ang balita, mailap sa mga babae yon. Wala pang araw kasintahan since birth. Ewan ko kung bakit. Tumango si Daphne. Basta yan ha, pag-isipan mo muna. Dagdag ni Andrea. May iniwan pa itong pagkain kay Daphne bago umalis. Kinagabihan, hindi makatulog si Daphne. Inilabas niya ang cellphone at tinitigan ang pangalan sa card. Jackson Vicencio. Pera lang ang kailangan. Hindi pwedeng pairalin ng puso. Walang emosyon. Pero makakaligtas ako sa gutom at utang. Bulong ni Daphne sa sarili. Di naman ako masama kung papayag ako, di ba? Tsaka kailangan ko talaga ng pera eh. Kailangan ko magpadala sa pamilya ko sa probinsya, inaasahan nila ako. Bago matulog si Daphne, nag-ayos muna siya ng sarili at kalat. Pagkatapos tumitig siya sa salamin,
at doon nagdesisyon. Kinaumagahan naroon siya sa harap ng isang high-rise building. Napaangat ang tingin sa salaming harapan ng Vicencio Industries. Bahala na. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng isang sekretarya. Miss Daphne San Diego? Tumango siya. Yes, for Mr. Vicencio. Right this way po. Pagbukas ng pintuan, naroon si Jackson. Matangkad, maayos ang gupit, malamig ang titig, nakasuot ng itim na suit, walang bakas ng ngiti. Miss Santiago, sit down. Umupo siya, nararamdaman ang pawis sa kanyang palad. Jackson looked at her with sharp eyes. You're here because you're considering the contract? Straight to the point. I need a child, and you will carry it. I will provide everything. Medical support, privacy, and money. Bakit ako? You're not in the public eye, and you're physically capable. And according to your portfolio, you're emotionally detached from your family. That's ideal. Napatitig si Daphne sa kanya, hindi makapaniwala sa naririnig. So, hindi mo ba balak mahalin ang batang yon? Hindi to tungkol sa pag-ibig, Miss San Diego. This is legacy. Tahimik si Daphne at nag-iisip. Kung papayag ako, magkano? 1 million upfront. Another 2 million after birth. Plus, a penthouse condo in your name. After the contract ends. No strings, no future contact. Napalunok si Daphne. Naiiyak na hindi niya maintindihan. Give me a few days. Mahina niyang tugon. Jackson leaned forward. You have 48 hours. After that, the offer is off the table. Tumayo si Daphne bitbit ang contract. Sa bawat akbang palabas ng opisina, mas bumibigat ang dibdib niya. Pera o prinsipyo. Sa puntong yun ng kanyang buhay, hindi niya na alam kung alin ang mas mahalaga. Pero isa lang ang sigurado. Bago matapos ang 2 araw, kailangan may sagot na siya. Gabing-gabi na pero gising pa rin si Daphne. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kontrata na parang ito ang mismong bigat sa kanyang dibdib. Sa lamesa sa gilid, nakapatong ang isang lata ng sardinas, ulam niya. Kasama ang malamig na kanin mula kaninang tanghali. Napatingin siya sa kisame. Pilit pinipigilan ng luha. 3 million. Pwedeng mabayaran lahat ng utang. Makalipat sa matinong bahay. Makabili ng bagong gamit. Makatulog ng mahimbing. Mapadala ng pamilya ko. Pero sa ganitong kapalit? Biglang nagring ang telepono. Ang kanyang ina. Nag-aalalang sinagot niya ang tawag. Daph, anak, okay ka lang ba dyan? Mahina at pagod ang boses nito. Opo ma, konti na lang aahon din. Wala na tayong pambayad sa ospital ng lola mo. Ibinigay ko na yung huling pera ko para sa gamot. Tumulo ang luha ni Daphne, habang pinipilit ngumiti kahit hindi siya nito nakikita. Sige po ma, ako na po ang bahala. Maghahanap ako ng paraan. Baka makahanap ako ng sideline pa. Kung kailangan ko, isasangla ko muna tong cellphone ko. Ang mahalaga ho, huwag niyong pabayaan si lola. Anak, ayoko nahihirapan ka ng ganito. Dapat nagpapatuloy ka sa pag-aaral. Hindi nagtatrabaho ng sobra. Napapansin ko, para lumalaki yung eyebags mo sa mga picture mong pinupost. Nakakonsensya na ako, Daph. Ma, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Ayos lang po ako. Kung di po ako kikilo, sino pa ba yung aasahan natin? Wala na rin po tayo ibang kamag-anak na matatakbuhan. Mas pipiliin ko po mapagod kaysa pabayaan kayo ni Lola. Tahimik ulit sa linya. Ilang segundong katahimikan bago muling narinig ang mahinang boses ng kanyang ina. Pasensya ka na anak. Kung hindi lang sana ako nagkasakit noon, kung hindi lang sana tayo iniwan ng papa mo. Ma, huwag po kayong magsisi. Wala po kayong kasalanan. Hindi naman po natin ginusto to. Pero ang mahalaga magkakasama pa rin tayo. Buhay pa po si Lola at kahit mahirap hindi ko po kayo iiwan. Salamat anak. Salamat talaga. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-proud sa'yo. Kahit ganito ang sitwasyon natin,
Palagi kang matapang. Palagi kang lumalaban. Huminga ng malalim si Daphne. Sinisike lang paghikbi. Ginagawa ko lang po ang kaya ko, ma. Para sa inyo, para kay Lola. Magtiwala po kayo sa akin. Makakaahon din tayo sa hirap na to. Anak, ingat ka palagi ha. Kumain ka sa tamang oras. At kung pagod ka, magpahinga ka rin. Ayoko mapabayaan mo ang sarili mo. Opo, ma. Kaya rin po, ingat dyan. Huwag niyong pababayaan sarili niyo, ha. Babalik din po ako dyan kapag may bakante akong araw. Miss na miss ko na po kayo. Miss na miss ka na rin namin, anak. Lagi kang nasa dasal ko. Salamat po, ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Huwag kang bibitaw, ha. Hindi po. Kahit gaano kahirap kakayanin. Pagkababa ng tawag, hindi niya napigilan ng hikbi. Inakap niya ang sarili. Pilit binubuo ang lakas na matagal nang nawala. Kinabukasan nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon. Bitbit ang kontrata, bumalik siya sa Vicencio Corp. Sa elevator pa lang nanginginig na ang kamay niya. Pagbukas ng pinto sa opisina ni Jackson, tumangulang ang lalaki. I assume you have an answer. I'll do it. Sagot ni Daphne. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Jackson. Tumayo siya at iniabot ang ballpen. Sign here. Once signed, you become legally bound to the agreement. Habang pumipirma, pakiramdam ni Daphne para siyang nagbenta ng sariling kaluluwa. Pero sa bawat guhit ng ballpen, iniisip niya ang ospital ng lola niya, ang bayarin sa kuryente, ang utang sa landlord. Pagkatapos pirmahan, ibinalik niya ito kay Jackson. Welcome to the arrangement. Malamig nitong sabi. Simula ngayon may kondo ka, sariling driver at mga kasambahay, bodyguard, at kung may kailangan ka pa maaari ka magsabi. Pwede ba ako magtanong? Mahina ngunit diretso ang boses ni Daphne. Go ahead. Bakit gusto mo magkaanak na walang pagmamahal? Tumahimik si Jackson. Tumayo siya, tumalikod sa bintana habang tinititigan ang skyline. Because love is unreliable. But legacy is permanent. Hindi sumagot si Daphne. Sa isip niya nagsisimula na ang pagbabagong hindi na pwedeng urungan. Hindi niya alam kung saan siya dadali ng kontratang ito. Pero isa lang ang sigurado. Mula ngayon, hindi na siya basta struggling artist. Isa na siyang babaeng may bitbit na sikreto. At isang batang mamumuhay sa gitna ng malamig na kasunduan. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, isang itim na SUV ang sumundo kay Daphne mula sa Vicencio Corp. Tahimik ang biyahe. Sa tabi niya, isang babaeng sekretarya ni Jackson ang kasama. Naka-blazer. Mahigpit ang ayos. Parang hindi marunong umiti. Miss San Diego, lahat ng kailangan mo nandun na. Sa susunod na linggo, ipapaschedule ang full check-up mo? Confidential ang buong arrangement, kaya pakiusap lang. No photos, no post. Sabi ng babae. Understood. Sagot ni Daphne habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi pa rin makapaniwala sa pinasok. Pagdating sa bagong kondo, nanlaki ang mga mata niya. Ito ay isang high-rise kondo na may salaming pader at tanaw ang buong lungsod. Malinis, tahimik, at tila walang bahid ng kahit anong kalat o gulo. Malayong malayo sa dati niyang tinitirhan. Binuksan ng staff ang pinto. Welcome to your new residence, Miss San Diego. Sabi na isang babae. Nakasunod dito ang isang lalaki naka-black suit. May chef na po dito from 7 a.m. to 7 p.m. May assigned car and driver and everything is covered. If you need anything, just call this number. Inabot nito ang isang maliit na card. Naglakad si Daphne papasok. Ang living room ay may marble floor. Ang sofa ay kulay cream na parang hindi pa nauupuan. At may malalaking painting sa dingding. Mga abstract na alam niyang worth hundreds of thousands. May sariling kitchen island, malaking ref at mga gamit na imported. Dahan-dahan siya umupo sa couch. Parang natatakot na madumihan to. Grabe, hindi ko man lang kayang ipinta to kahit isang taon. Habang iniikot ang unit, dumating ang isang babae. Tila mid-30s. Kalmado ang kilos at nakaayos sa parang taga-ospital.
Hi, I'm Mia. Ako po ang in-charge sa weekly health check nyo. Si Mr. Vicencio ang nag-request ng personal assistant na may medical background. So if you ever feel dizzy, stressed, or confused, you can call me. Kahit madaling araw. Ah, okay po. Nahihiyang ngiti ang sagot ni Daphne. Nakangiti si Mia pero kitang-kita ang professional detachment. May mga gamot ako ibibigay for vitamins and hormonal preparation. Safe ito, na-approve ng doktor. Tahimik na tumango si Daphne. Parang biglang naging masyado siyang clinical case. Kinagabihan, mag-isa siyang kumakain sa malawak na dining table. Isang napakasarap na inihaw na salmon at mashed potatoes. Pero, habang umunguya, wala siyang panlasa. Hindi niya maalis sa isip ang dami ng bagong bagay sa paligid. Pwede pala to, no? Ang buhay na ganito. Pero hindi rin pala ibig sabihin. Masaya? Mahinang usal niya. Nagring ang intercom. Miss Santiago, Mr. Vicencio is on his way up. Napatayo si Daphne. Ngayon? Bakit? Kabadong tanong niya sa sarili. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at pumasok si Jackson. Suot pa rin ang formal suit at mukhang katatapos lang na meeting. Tinignan nito ang paligid. Everything's in place? Tumango si Daphne. Oo, maganda yung lugar. Maraming salamat. Hindi siya ngumiti. This isn't a favor. It's a part of agreement. Para siyang sinampal sa malamig na tono ng lalaki. Right, sorry. Lumapit si Jackson sa kitchen. Kumuha ng isang baso ng tubig. I'll be dropping by from time to time to check on your condition. Hindi ako interesado sa drama, Daphne. Just take care of yourself. That's all I ask. Understood. Sagot niya at diretso ang tingin kahit gusto niya umurong. Bago umalis si Jackson, huminto ito sa pinto. By the way, I don't care what you do with your time. Paint, read, sleep. Just don't fall in love. Are we clear? Natigilan si Daphne. Humugot siya ng malalim na hininga. Crystal clear. Pagkasara ng pinto, naupo siya sa sahig. Likod, sa malamig na pader. Ito na ba ang bagong buhay ko? Isang mamahaling kulungan? Minsan, kahit nasa maganda kang lugar, kung di ka naman malaya parang wala ka rin talaga dun. Pagkatapos kausapin ni Jackson si Daphne, umalis na rin to. Sa isang private bar sa loob ng isang 5-star hotel sa Makati, nakaupo si Jackson sa isang leather booth, hawak ang isang glass ng whiskey. Tahimik ang paligid maliban sa jazz music na umaalingaw-ngaw sa background. Dumating si Jadon, ang nakababatang kapatid niya, nakasuot ng dark green bomber jacket, naka-jeans at may nahangising mukha na parang may dalang kalokohan. Wow, ang bihira mo sa ganito ah. Di ka ba allergic sa nightlife? Biro ni Jadon habang umupo sa tapat ni Jackson. Hindi ako uminom para magsaya. Malamig na sagot ng kuya niya, walang ngiti. Kaya nga ako nandito para maalala mong tao ka pa rin. Sabay order ni Jadon ng scotch. So, kamusta na yung special arrangement mo? Napatingin si Jackson sa kanya, matalim ang mga mata. Hindi yun ang topic ng kwentuhan natin. Oh, come on. You hired a woman to carry your child. That's not something you drop in casual conversation. Hindi ka ba naaawa sa babae? Naaawa. She agreed. She signed. She gets the money. Wala akong tinutukan ng baril. Umiling si Jadon. Lagi kang ganyan. Para kang hindi na tao. Tao ako na marunong magplano. Ayokong gumawa ng pamilya na may kasamang emosyon at pagkasira na ulo. Gusto ko ng kontrolado. Kontrolado? That's your way of saying natakot ka? Let me guess. Still haunted by her? Tumigil sa pag-inom si Jackson, tinitigan lang niya ang kapatid. Malalim, matagal. Don't mention her. Bakit? Dahil niloko ka niya? Dahil iniwan ka niya nung pinakakailangan mo siya? Hindi sumagot si Jackson. Imbes, uminom siya ng whiskey at binaling ang tingin sa ibang bagay. Hindi ko kailangan ng pagmamahal ulit, Jadon. What I need is legacy. Bloodline. Niloko kasi si Jackson ang unang kasintahan niya.
Pinarahan lamang siya nito at muntik pa siyang maniwala na nabuntis niya. Kaso naalala niya ni minsan wala nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ganyan si Dad. Mahina ang sabi ni Jadon. I'm not Dad. Mabilis na tugon ni Jackson. Hindi ako magpapakatanga sa ngalan ng pag-ibig. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Uminom si Jadon. Fine. Pero kung sa tingin mo wala ka nararamdaman sa babae na yun habang araw-araw mo siyang binabantayan at sinusustentuhan? Good luck, bro. Napapikit si Jackson. Hindi siya aminado pero may bahagi ng utak niya na bumabalik sa ngiti ni Daphne. Yung ngiting kahit pagod may liwanag. Yung mata niya may lungkot pero may tapang. Walang personalan, Jadon. Aniya, parang kinukumbinsi rin ng sarili. She's just the mother of my child. Nothing more. If you say so, kuya. Pero tandaan mo, ang dami ng lalaki na natalo sa isang matapang na ngiti. Lumipas sa mga linggo, ganun pa rin ang setup nila Jackson at Daphne. Tahimik, kontrolado at parang business transaction lang ang lahat. Dumadalaw si Jackson minsan sa isang linggo. Hindi para makapagkwentuhan kundi para i-check ang kalagayan ni Daphne. Kumustahin ang progress ng health routines at siguraduhin na sumusunod ito sa kondisyon ng kontrata. Pero isang gabi, mas maaga sa karaniwan ang dating ni Jackson. Pagpasok niya sa unit gamit ang sariling access code, naabutan niya nakabukas ang blinds. Maliwanag ang ilaw. Mula sa ceiling lamp, naroon si Daphne sa sala, nakaupo sa harap ng canvas. Nakasuot ng simpleng oversized t-shirt na may pintura sa laylayan. Nakapusod ang buhok at may makalat na palette ng acrylic colors sa tabi. Hindi siya napansin agad ni Daphne, abala ito sa pagpipinta. Habang may bahagyang ngiti sa labi. Tila lumambot ang matigas na ekspresyon ni Jackson, habang pinagmamasdan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong kumiliti sa dibdib niya. Ngunit maya-maya lang napansin siya ni Daphne. Nagulat ito, agad na binaba ang brush at tumayo. Jackson! Hindi mo sinabing darating ka ngayon. Sambit niya at pinunasan ang kamay sa basang pamunas. Wala naman sa kontrata na kailangan ko pa magsabi. Sagot niya, pero hindi ito katulad ng dati. Hindi ka anong masungit. May bahid ng amusement sa tinig nito. You paint well. Stress reliever. Sagot ni Daphne at nakangiti ito. Mula nung nandito ako, hindi ko na kailangan mag-alala kung saan ako kukuha ng pang-ulam. So, ayun, balik sa pagpipinta. Tumango si Jackson, tumingin sa canvas. Isang larawan ng babae sa tabing dagat, nakatalikod, habang hinahampas ng hangin ang buhok. Hindi halata sa ekspresyon ng lalaki pero natigilan siya. Is that you? Maybe. Sagot ni Daphne sabay tawa ng mahina. Maybe it's the version of me that's still free. Tahimik si Jackson. Para bang may gustong sabihin pero pinili niyang tumalikod. Have you eaten? Tanong niya kay Daphne. Ikaw ba kumain ka na? No, I had back-to-back meetings. Then maybe I can cook for you? Wala sa kontrata, I know, pero gusto ko lang. Tumingin siya sa babae, hindi na siya tumanggi. Ilang minuto lang, nag-iinit na si Daphne ng sinigang sa kusina habang nagluluto ng pritong lumpia. Pinagmasdan siya ni Jackson mula sa mesa, tahimik ang lalaki. Hindi ko alam kung ano lasa nito Sabi ni Daphne habang naghahalo ng sabaw. Pero kung di mo magustuhan, pwede ka mag-order ng steak sa baba. Libre ka naman. Ngumiti si Jackson, isang bihirang ngiti na hindi agad napansin ni Daphne. Pagkakain, nagpaalam na si Jackson. Tumayo siya, kinuha ang coat at tumingin muli kay Daphne. Thank you for the dinner. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Napangiti ang babae. Hindi inaasahan ang pasasalamat ng lalaki na kanyang boss na rin kung may tuturing. Anytime. Pagkalabas ni Jackson, naiwan si Daphne sa sala. Inayos niya ang pinagkainan sa umupo sa harap ng canvas. Pero imbes na ituloy ang pagpipinta, napatingin siya sa pinto kung saan lumabas ang lalaki. Bakit pa parang wala pa rin nangyayari sa atin? Walang halik, walang lambing, wala man lang effort na maging close? Hindi niya maintindihan. Alam niyang walang emosyon sa kontrata. Pero hindi niya rin inaasahan na
ganito kalamig ang trato ni Jackson. At higit pa ron, hindi niya inaasahan na maguguluhan siya. Bakit ba ako nagtataka? Kontrata lang naman to, di ba? Walang damdamin, walang commitment. Pero bakit ba may parte sa puso niya na umaasang may mararamdaman si Jackson? O baka siya na ang may nararamdaman para dito? Hindi niya alam pero isang bagay ang sigurado. Sa bawat tahimik na gabi, sa bawat biglaang pagdalaw ni Jackson, sa bawat ngiting palihim na may kung anong unti-unting nabubuo, hindi man nila inaamin pero nariyan na. 2 buwan na ang lumipas simula nang magsimula ang arrangement ni na Jackson at Daphne. Bagamat nagsimula ang lahat bilang isang kontrata, isang kasunduan na walang emosyon, walang komplikasyon, unti-unti ring nagbago ang dynamics nilang dalawa. Hindi na ganon kailang si Daphne tuwing dumadalaw si Jackson. Minsan, nag-uusap sila tungkol sa mga simpleng bagay, kung gaano kainit ang araw, kung gaano kasarap ang niluluto ni Daphne, kung may bagong artwork siyang ginagawa. Si Jackson, na dating tila parang robot sa pagiging malamig, minsan na ring napatawa. Hindi rin siya pala kwento, pero hindi na rin siya ganap na pader. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Jackson. Your Lola wants to meet your girlfriend. She's been insisting. Gusto raw niya makilala ang babaeng minamahal mo. Napakurap si Jackson. Girlfriend? Yes, sir. Remember? You told her you were in a relationship now. Napasandal si Jackson sa upuan. Hawak-hawak ang sentido. Hindi niya akalaing bibigyan pa ng pansin ng kanyang lola Leticia ang sinabing white lie para lang mapatahimik ito tungkol sa pag-aasawa. Ngayon, gusto nito makilala ang girlfriend niya. Wala siyang choice. Kailangan niyang dalhin si Daphne. Just pretend to be my girlfriend for an hour. Sabi ni Jackson habang nakaupo sila sa terrace ng unit ni Daphne. Napakunot ang noo ng babae. What? My grandmother thinks I'm dating someone. I may have told her that to avoid another lecture about marriage. So, napakamot ng ulo si Jackson. Now she wants to meet you. Bakit ako? Because technically, ikaw magdadala at magbibigay ng anak sa akin. Sagot niya, diretso at walang kaarte-arte. Napaisip si Daphne. May parte sa kanyang natatawa. How ironic na kahit hindi totoo, siya pa rin ang piniling dalhin ni Jackson. Pero may kabang bumuo sa dibdib niya. Pretending to be sweet with someone she was slowly growing fond of that felt dangerous for her. Okay, pero kung sasalubungin tayo ng kamag-anak kung maraming tanong about us, iiwanan talaga kita. At ganun nga ang nangyari. Sa isang eleganteng ancestral house sa Forbes Park, sinalubong sila ni Lola Leticia na may bitbit ng tray ng ensaymada at tsaa. Oh, iho, ito na ba ang nobya mo? Napakaganda mo naman, iha. Tuwang-tuwa na bati ng matandang babae. Nagkatinginan sila Jackson at Daphne. Bahagyang napaawang ang labi ni Daphne ngunit agad siyang ngumiti. Magandang gabi po, Lola Leticia. Magalang yung bate habang hinawakan ang kamay ni Jackson. Kunwari natural lang ang kanilang sweetness. Hinigpitan naman ni Jackson ang pagkakahawak sa kanyang kamay, kaya nag-init ang kanyang pisngi. I'm so happy na nakilala na rin kita. Kahit ilang beses nang kinulit ko yan si Jackson, lagi daw busy kayo pareho. Pasensya na po, maraming ginagawa sa bahay. Sabay ngiti ni Daphne pero pilit yun, ngunit kita ang kagaanan ng loob. Masaya ang umpisa ng gabi, kwentuhan, tawanan at paminsan-minsan ay pilit na paglalambingan ay kinagulat ni Daphne dahil si Jackson, tila kusang nahawakan ang balikat niya o di kaya ibubulong ang salitang, Smile, Daphne. Kapag nahuhuling nawawala siya sa karakter, pero hindi pa man sila nakakaubos ng tsaa, isang tinig ang pumasok sa sala. Jackson, I didn't know you were here. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa may hagdan ng isang babaeng, eleganting nakabistida, matapang ang postura, pero may malamig na tingin. Mom. Sagot ni Jackson, naging malamig ang tinig. Nice to see you.
Dagdag ng babae at tumingin kay Daphne. So ikaw pala ang bago. I wonder. Have you moved on from Katana, anak? Biglang natahimik ang lahat. Parang may nabasag na salamin. Parang tinamaan ng malamig na hangin si Daphne. Hindi niya kilala si Katana, pero sapat na ang pangalan para magkaroon ng kirot sa dibdib niya. May parte sa kanya na ayaw malaman kung sino yon, pero mas malakas ang parte ng damdamin niya nasasaktan, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Jackson didn't answer. Tumitig lang siya sa kanyang ina, bago tahimik na tumayo. We're leaving. Mahina ang sabi niya kay Daphne. Hindi na nagsalita si Daphne. Tumango lang siya, habang pilit na iniingatan ang kanyang ekspresyon. Hindi niya dapat maramdaman to. Selos? Wala siyang karapatan. Pero andon ang sakit. Mas sakit. Habang binabaybay nila ang driveway pa uwi, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Tahimik, mabigat. Pagkarating sa loob ng sasakyan, saka lang nagsalita si Jackson. She's no one now. Pero ang sagot ni Daphne, mahina at puno ng pag-aalinlangan. Pero minsang, siya ang lahat, di ba? Siya ang una. Tahimik si Jackson at sa unang pagkakataon hindi niya kayang sumagot. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling bumisita si Jackson sa unit ni Daphne sa loob ng 2 araw. Tahimik, walang text, walang tawag. Para pa bumalik sila sa simula, kung saan siya ang humahabol sa mga sagot, sa mga kilos na hindi mawari. Pero ngayong hindi niya ito kasama, mas ramdam ni Daphne ang bigat. Ang lungkot, ang selos, ang katotohanang may ibang babae sa nakaraan ni Jackson. Isang Katana na hindi niya kailanman makikilala, pero hindi niya rin makakalimutan. At dahil doon nagsaliksik si Daphne at nalaman niya nakaraan ng dalawa at ang sakit ng kanyang puso. Kaya nang sa wakas tumawag si Jackson at sinabing darating siya, hindi niya na napigilan ng damdamin. Pagbukas ng pinto, agad na pumasok ang lalaki. Seryoso ang mukha, dala ang hangin ng tensyon. Ba't ngayon ka lang? Agad na tanong ni Daphne. Napatingin si Jackson sa kanya, tila gulat. Excuse me? 2 days kang nawala. Hindi mo ba sasabihin kung sino si Katana sa buhay mo? Napasinghap si Jackson, agad na tumigas ang panga. Hindi ko kailangan magpaliwanag. Tama ka. Dahil hindi naman talaga ako ang girlfriend mo, di ba? Hindi naman talaga tayo. Exactly. Madiing sagot nito. This is just a contract. You signed it. Tumigil si Daphne. Naramdaman niyang parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pero hindi niya kinaya ang pagtitimpi. Then bakit ba ako tinitignan? Nang ganong uri ng tingin kapag nagpipinta ako. Bakit mo ako binubulungan ng mga bagay na wala sa script natin? Ba't mo hinahawakan ng kamay ko kapag tayo lang dalawa, ha? Napatitig si Jackson sa kanya. Mariin ang tingin. Don't twist this. I'm not twisting anything, Jackson. I'm just asking. Ano ba talaga ako sa'yo? Nagtama ang kanilang mga mata. Parehong galit at tila parehong sugatan. At sa isang iglap, nagkalapit ang kanilang labi. Mabilis, marahas, puno ng galit. At damdaming matagal ng kinikimkim. Ang mga halik ay tila isang digmaan. Punong-puno ng pagkalito si Jackson. Si Daphne nasasaktan. Wala ang kontrata sa isipan at tanging damdamin ng nangingibabaw. Sa pagkakahiga sa sofa, doon tuluyang may nangyari sa kanila. Habang magkadikit pa ang hininga nila, saka lang nagsalita si Daphne sa nanginginig na paraan. Jackson, I love you. Tila tumigil ang mundo. Huminto ang oras, pero hindi ang sagot ni Jackson. Dahan-dahang bumangon ang lalaki, nakatingin sa kisame, bago dahan-dahang bumaling kay Daphne. I don't love you. Para siyang sinaksak sa dibdib. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali, kung kailan nagsimulang umasa, pero ang malamig na boses ni Jackson ang nagbalik sa kanya sa katotohanan. Bumangon si Daphne. Tinakpan ng kumot ang katawan habang nakatalikod. Get out, Daphne. Please, umalis ka. I need to breathe. Walang nagawa si Jackson kundi sundin siya.
Tahimik siyang nagbihis, tahimik siyang lumabas ng unit. At habang nakasandal si Daphne sa pinto, dahan-dahang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi parte ng kontrata ang umibig. Pero ang puso niya, nilabag yun. Lumipas ang mga buwan na walang paramdam si Jackson. Parang ulap na biglang nawala. Wala siyang balita. Wala ni Anino isang text o tawag na hindi niya alam kung saan to nagpunta pagkatapos ng gabing yun. Gabing sinambit niya ang salitang hindi niya dapat sinabi. Naubos din ang luha ni Daphne kakaisip, kakahintay. Hanggang sinapagod na lang siya. Unti-unti pinilit niya ibalik ang sarili sa dati. Ginugol niya ang oras sa pagpipinta, sa pagbebenta ng gawa niya online, at sa pagbabayad ng mga natirang utang nila sa ospital para sa kanyang lola. Nang makapagbayad siya sa huling hospital bill, halos hindi siya makapaniwala. Tumula ang luha sa pisngi niya. Pero ngayon, ngiti ang kasabay. Isa-isang nababawasan ng bigat. Pero akala niya, yun na ang huling unos. Tahimik ang buong unit. Tanging ang mahina at tuloy-tuloy na pagtulo ng gripo sa lababo ang naririnig. Habang nakaupo si Daphne sa gilid ng kama, hawak pa rin ang pregnancy test. Dalawang malinaw na guhit ang nakatingin sa kanya. Tila ba pinapaalala ang isang bagay na hindi niya may tatanggi. Positive. Mabigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, matutuwa o masasaktan. Ang tanging alam niya, nag-iisa siya. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang cellphone sa lamisita. Ilang ulit niyang pinag-isipan kung sino ang dapat niyang tawagan. Si Jackson? Hindi. Hindi niya kaya marinig ulit ang boses nito. Matapos siya nitong iwan. May kirot pa rin tuwing naaalala niya ang huling sinabi nito. Napapikit siya. Pinigilan ng luha at huminga ng malalim. Tinap niya ang kontak ng mga taong palagi nariyan para sa kanya. Ang mama niya. Hello, ma? Anak, Daphne, okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka? Hindi na siya nakasagot. Inabot ng ilang segundo bago siya nakapagsalita. At kahit gusto niya maging matapang, hindi niya napigilang umiyak. Ma, buntis ako. Tahimik. Parang huminto ang mundo sa linya. Tanging hikbi ni Daphne ang naririnig sa loob ng silid. Anak, anong sinabi mo? Buntis po ako, ma. Bulong niya habang pilit pinipigil ang pag-iyak. Diyos ko, Daphne. Paano? Kanino? Si Jackson, ma. Sorry, ma. Ang totoo niyan, hindi ako umutang sa kanya eh. Binayaran niya ako. Kapalit na kailangan ko magdala ng anak niya. Ibig sabihin, kailangan mabuntis ako. Sorry, ma, kung nagsinungaling ako. Iyak ni Daphne. Napasinghap ang kanyang ina sa kabilang linya. Wala na siya, ma. Matapos yung gabi na sinabi ko sa kanya na mahal ko siya, umalis siya. Hindi na siya bumalik. Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Bakit tiniis mo to na mag-isa? Dahil ayoko maramdaman mo na pabigat ako, ma. Pinilit ko, ma. Pinilit ko maging matatag. Pero ngayon hindi ko na po alam kung kakayanin ko eh. Daphne, anak. Huwag mo sasabihin pabigat ka. Kahit kailan hindi. Anak kita. Kung alam ko lang, sana noon pa ako pumunta dyan. Malambing, ngunit mariin na sagot ng ina. Ma, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung hindi ko siya mapalaki na maayos? Paano kung hindi ko siya mabigyan ng buhay na deserve niya? Makinig ka sa akin, anak. Ang bata sa tiyan mo, hindi kasalanan. Hindi siya problema. Isa yang biyaya. Oo, mahirap pero hindi ka nag-iisa. Tahimik si Daphne, hinaplos ang tiyan niya. Parang sa wakas, nakaramdam siya ng kahit konting ginhawa. Natatakot ho ako. Normal lang yan. Pero kahit anong gawin mo, nangyari na. At kasama mo ako, anak. Tayong dalawa kakayanin natin to. At kapag handa ka na, saka natin harapin si Jackson. Napasinghot si Daphne at pinunasan ng luha. Hindi ko na alam kung gusto ko pa siyang makita. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin. Walang pilitan, pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa sakit na nararamdaman mo lang kundi sa bata. Hindi na ikaw ang pinoprotektahan mo ngayon, kundi ang buhay sa loob ng sinapupunan mo. Tumango si Daphne kahit hindi siya nakikita ng ina. Sa wakas, unti-unting bumalik ang lakas sa puso niya.
Hindi na siya nag-iisa. May ina siyang kakampi at higit sa lahat may anak siyang dapat ipaglaban. Makulimlim ang langit nang dumating si Daphne sa probinsya. Umugot siya ng malalim na hininga habang nakasandal sa bintana ng van. Tanga ng maliit niyang maleta. Walang glamour, walang art materials, bit-bit niya lang ang sarili at ang bagong buhay na pinipilit niyang yakapin. Pagkababa sa terminal, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Niyakap siya nito ng mahigpit. Dama ang pagkauhaw ng isang inang matagal na nag-aalala para sa anak. Anak, salamat at umuwi ka rin. Mahinang ngunit puno ng emosyon ang tinig ng ina habang hinahaplos sa likod niya. Pagod na ako. Gusto ko na lang po magpahinga, kahit konti lang. Dito ka lang anak. Ako na ang bahala sa'yo. Kayong dalawa ng apo ko, aalagaan ko kayo. Habang binabaybay nila ang kalsada pa uwi, tahimik lang si Daphne. Tila pinapakiramdaman ang simpleng tanawin ng bukid at bundok. Malayo sa ingay ng lungsod at lalong malayo sa malamig na presensya ni Jackson. Pagdating sa bahay, agad siyang inalalayan ng ina. May hinanda na itong kwarto para sa kanya. Malapit sa bintana, tanaw ang mga puno ng mangga at malawak na palayan. May maliit na bentilador sa gilid at sariwang puting kumot sa kama. O heto, kumain ka muna. Niluto ko yung paborito mong tinolang manok. Masayang alok ni Aling Banji. Pilit pinasasaya ang anak. Salamat po ma, ang bango. Pilit nang umiti si Daphne. Ngunit dama pa rin ang bigat sa loob. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Aling Banji ang mapatingin sa anak. Namumutla si Daphne, payat na at may aninong lungkot sa kanyang mga mata. Wala ka pa rin bang balita dun kay Jackson ba yun? Wala ma, di siya nagpaparamdam. Parang tinanggap na lang niya na tapos na kami. Kahit sinabi mong buntis ka. Hindi niya ho alam. Hindi ko nasabi. Siguro ayoko na rin sabihin ma. Sobra ako nasaktan. Di ko na alam kung kaya ko pang kausapin siya. Ibabalik ko na lang yung pera sa kanya kapag nakaluwag na tayo. Hindi ko ibibigay yung anak ko sa kanya. Napabuntong hininga si Aling Banji. Anak, hindi ako magsasalita para sa kanya. Pero kung darating ang panahon na gusto mong sabihin, sasamahan kita. Pero kung ayaw mo, irerespeto ko yan. Basta hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumabalik ang sigla ni Daphne. Hindi yun mabilis, hindi madali. Pero bawat umagang nagigising siya sa mahimbing na tunog ng mga ibon at malamig na simoy ng hangin. Pakiramdam niya, isa na namang maliit na tagumpay yon. Lagi siyang sinasamahan ng kanyang ina sa mga prenatal check-up sa health center sa bayan. Isang simpleng lugar na puno ng matatamis ng ngiti at maaamong salitang nagpapagaan sa loob niya. Tuwing umaga, hindi mawawala ang ritual nila. Magdidilig sila ng halaman sa maliit na hardin sa gilid ng bahay. Mga gumamela, sampagita at ilang halamang gamot na tanim ni Aling Banji. Sabay silang nag-aalaga ng manok sa likod ng bahay. Naglilinis ng kulungan, nagpapakain, habang nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Minsan tungkol sa panahon, minsan tungkol sa pangalan ng magiging apo. Kung babae, Daphne, anong gusto mo ipangalan? Tanong minsan ni Aling Banji habang nagtatali ng kumpol ng dahon para ipakain sa mga manok. Di ko pa alam ma. Basta mamahalin ko siya na higit pa sa sarili ko at ibibigay ko lahat para sa kanya. Nagkatinginan sila ng kanyang ina at sa mata nito, mababakas ang paghanga. Hindi dahil sa katatagan ng anak, kundi sa pagmamahal na pinipili nitong ialay sa isang buhay na parating pa lamang. Hindi marangya ang kanilang buhay. Simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid. Maliit na sakahan, ilang alagang hayop. Ramdam ni Daphne ang isang uri ng katahimikan na matagal niyang hinanap. Wala na ang gabi ng pag-iyak sa unan. Wala na ang kirot ng hinanakit na dati pilit niyang kinikimkim. Ang natira na lang ay isang banayad na tapik ng pag-asa. Dahan-dahang bumabalot yun sa puso niya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa silong ng bahay, nakaharap sa mga palay na inaaninag sa malayo, kinuha niya ang bote ng langis na madalas gamitin ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang bilog na tiyan. Minamasahe yon sa paikot na galaw. Marahan, punong-puno ng pagmamahal,
Ang bawat haplos niya ay tila pakikipag-usap sa sanggol sa loob niya. Habang abala siya, lumapit sa Aling Vanji. May dalang basang pamaypay para sa kanya. Alam mo anak, may kakaibang liwanag kang dala ngayon. Iba ang ngiti mo tuwing hinihimas mo ang tiyan mo. Napangiti si Daphne at magaan ang loob. Siguro kasi ngayon lang ako nakaramdam ng totoo at buong pagmamahal kahit sa ganitong paraan. Anak, hindi mo kailangan makaramdam na kulang ka. Hindi mo kailangan maramdaman na nag-iisa ka. Alam ko, Ma. At kahit wala man siyang ama ngayon, sisiguraduhin kong hindi niya mararamdaman yun. Ibubuhos ko sa kanya lahat ng pagmamahal, lahat ng pangarap, lahat ng lakas. Tumango si Aling Vanji. May ngiting puno ng pangako. At nandito ako, anak. Tayong dalawa. Magkakampi tayo, hindi ka nag-iisa. Niyakap ni Daphne ang kanyang ina. Mahigpit, habang pinapahid ang luha niya sa balikat nito. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang init ng tunay na pamilya. Isang bagay na hindi kayang tapatan ng sino man o anuman. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng bundok, may mumunting kaluskos ng mga dahon at pagaspas ng hangin. Napangiti si Daphne. Pinili niyang buuin ang sarili sa kabila ng lahat. Doon niya natagpuan at natutunan ng isang bagay. Hindi kailangan maging perpekto ang buhay para maging maganda. Minsan, sapat na ang isang kamay na handang kumapit, isang ngiting handang umalalay, at isang pusong pinili magmahal sa kabila ng lahat ng nawala. At ngayong hawak niya ang bagong simula, hawak niya ang pag-asang hindi niya kailanman bibitawan. Samantala, ilang linggo nang hindi mapakali si Jackson, habang paikot-ikot sa sala ng bahay nila. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin. Ilang araw na niyang pinapahanap si Daphne, pero kahit anino nito, hindi niya makita. Lalo na't hindi sumasagot ang mga kaibigan nito sa kanya. Pumasok si Jadon. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. At agad napansin ang kaba ng kuya niya. Mukha ba kuya, para kang ewan, ikot ka na ikot. Wala ka kasing pakialam. Pasigaw na sagot ni Jackson. Halatang nasa-stress na. Hindi mo ba naintindihan? Kailangan makita ko na si Daphne. Umirap si Jadon. Di hanapin mo. Hindi ako sisigawan mo dyan. Tsaka hindi mo naman siya mahal, di ba? Ba't mo hinahanap? Gago ka naman kasi, Jadon. Hindi to biro. Mahal ko siya. Natigilan si Jadon. Napatitig sa kuya niya. Ilang segundo sila nagkatinginan. Mabigat. Puno ng tensyon hanggang sa bigla siyang tumawa ng malakas. Ano raw? Mahal mo si Daphne? Diba sinabi mo siyang I don't love you? Sira ulo ka ba? Halos gumulong si Jadon sa kakatawa. Grabe kuya, kala ko proud ka pa noon na hindi ka na in love kahit kanino. Ngayon, nagkakandara pa ako dahil kay Daphne. Gago, di ka nakakatulong. Singhal ni Jackson, galit na galit. Hindi mo naintindihan. Hindi lang basta gusto, Jadon, mahal ko siya. Pinakawalan ko siya noon. Dahil akala ko kaya ko, pero hindi pala. Hindi ko pala kaya mawala siya. Tumigil sa pagtawa si Jadon nang maramdaman ang bigat ng emosyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Medyo natahimik siya bago ngumiti ng pilyo. Tama ng drama mo, kuya. Alam ko naman kung nasa si Daphne. Ano sinabi mo? Muntik nang matumba si Jackson sa kinatatayuan niya. Ngumisi si Jadon. Alam ko kung nasan siya. Pero ba't ko naman sasabihin agad? Patuksong tanong niya. Lumapit si Jackson. Hinawakan na magkabilang balikat ng kapatid at mariing tinapik. Putsa ka, Jadon. Huwag mo ang pinaglalaroan ngayon. Sabihin mo na. Kahit anong gawin mo, hindi ko sasabihin to hanggat di mo aminin sa sarili mo na seryoso ka. Seryoso ako? Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod dito? Para lang malaman ko kung nasan siya? Nakangisi pa rin si Jadon. Pero nagbago ang tono niya. Naging mas seryoso. Gusto ko lang siguraduhin, kuya, na hindi mo siya sasaktan ulit. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ni Daphne? Ha? Kung gaano siya nasaktan? Di lang siya basta babae na kaya mong balikan kapag gusto mo na ulit. Hindi siya laruan. Alam ko. Alam ko nasaktan ko siya. Hindi ko babaliwalain yun. Kaya gusto ko siya ulit makita para humingi ng tawad. Para sabihin sa kanya na kung papayag siya, ayaw ko na siyang pakawalan ulit. Muling natahimik si Jadon.
Pinagmamasa ng kuya niyang pagod at wasak at desperado. At sa wakas, napabuntong hininga siya. Gino nga, ani sabay kuha ng cellphone at pinakita ang isang picture kay Jackson. Nakita ni Jackson na isang litrato ni Daphne na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. May hawak na basang pamaypay. Kitang-kita ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Saan yan? Sa bayan, sa probinsya ng ina niya. Matagal nang nandun si Daphne, nagpapahinga. Inaayos yung buhay niya. At yung buhay ng anak niya. Parang pinagbagsakan si Jackson ng langit at lupa. Anak? Anak niya? Ano? Anak ko? Oo, kuya. At hindi pa huli ang lahat kung gusto mong bumawi. Pero tandaan mo, kung balak mo siyang saktan ulit, ako mismo babangga sa'yo. Hindi na nakasagot si Jackson. Agad siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Habang panay ang sigaw ni Jadon sa likod. Kuya, huwag ka magkakamaling umiyak sa harap niya ha. Baka ikaw pa yung ulan niyang sapakin. Sigaw nito, ngunit di siya sumagot. Agad hinanda ni Jackson ang sarili. Ngiting-ngiti siya. Kinabukasan, maagang gumising si Daphne. Tulad ng nakagawian, nagdilig siya ng halaman sa likod bahay. Habang sinasayaran ng malamig na simoy ng hangin ang kanyang muka. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ramdam niya na ang init nito. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga paso, narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na pagkatok sa gate. At napatigil siya. Kumunot ang noo. Sino naman yun? Ang aga-aga. Bulong niya sa sarili. Nilakad niya ang makitid na pathway papunta sa gate at sumilip. At doon muntik nang matanggal ang puso niya sa dibdib. Si Jackson, nakatayo, hawak ang isang malaking bouquet ng bulaklak. Pulang rosas na may halong baby's breath. At nakatingala sa kanya, may halong kaba at pag-asa sa mga mata. Daphne. Bungad nito. Medyo paos ang boses. Halatang hindi rin nakatulog. Nung ginagawa mo dito ha? Nanlalaki ang mga mata niya at napatras siya ng bahagya. Ngumiti ng pilit si Jackson, isang ngiting puno ng pakiusap. Pwede ba kita makausap kahit sandali lang? Jackson, hindi to tama. Alam ko. Alam ko hindi ko dapat sirain ang katahimikan mo, pero Daph, di ko na kaya. Di ko na kaya hindi ka makita. Tila biglang lumiit ang mundo ni Daphne. Tumingin siya sa paligid baka may makakita. Pero mas nangingibabaw ang kabog ng puso niya kaysa sa alinlangan. Pumasok ka nga muna. Aniya, malumanay pero may konting inis pa rin sa tono. Pumasok si Jackson, dala ang mga bulaklak. Si Daphne naman hindi makatingin ng diretsyo. Dinala niya ito sa silong, kung saan madalas siyang nagpapahinga. Pagkaupo nila pareho silang ilang na ilang. Binasag ni Jackson ang katahimikan. Para sa'yo. Sabay abot ng bulaklak. Hindi niya muna tinanggap. Tinignan niya ito tapos si Jackson. Para saan to? Tanong niya sa malamig na boses. Huminga ng malalim si Jackson. Para sa lahat ng sakit na nadulot ko. Para sa mga pagkakataong pinili kong lumayo. Para sa mga araw na hindi kita pinili. Pero araw-araw ko namang pagsisisihan. Para sa pagsasabi na hindi kita mahal. Tahimik si Daphne. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Jackson habang hawak ang bulaklak. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Daphne. Hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba ako lumapit. Pero isang bagay ang sigurado ako. Tumigil si Jackson. Nangingilid ang luha. Mahal na mahal kita. Napaangat ang mukha ni Daphne. Nagtama ang mga mata nila, puno ng luha, puno ng emosyon. Ano ngayon? Tapos mo akong iwan? Ngayon mo sasabihin yan? Tumango si Jackson. Pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Wala akong ibang hiling kundi ang isang chance. Kahit isang sulyap, isang ngiti mo, kahit sampal mo pa, kahit ano, Daphne. Gusto wag mo ako itaboy. Naglakad si Daphne palapit. Huminga ng malalim si Daphne, pinunasan ang kanyang mga mata at marahang kinuha ang bulaklak. Hindi pa rin siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya si Jackson. Hindi na ang lalaking tinalikuran siya noon, kundi isang taong durog, nagsisisi at nakatayo sa harap niya. Hubad ang puso. Gusto mo bumalik sa buhay ko? Gusto kong buuin yung buhay natin. Buo kasama ka, kasama ang anak natin. Sagot ni Jackson, garal-gal ang boses. Halos mapaiyak si Daphne sa narinig. Nanginginig ang kamay niya humawak sa tiyan niya.
Tila pinoprotektahan ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Seryoso ka? Lumuhod si Jackson sa harap niya. Ipagpapalit ko ang lahat, Daphne, sa ngalan ng pagmamahal ko sa'yo at sa anak natin. Tumingin si Daphne sa kanya. Sa mga mata nitong puno ng pangako at sa wakas marahan siyang umiti. Isa lang ang hihilingin ko, Jackson. Ano yun? Huwag ka nang mawawala, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabagal. Tumango si Jackson, mariing pagtango habang mabilis ang paghinga. Hindi ko na kaya mawala ka ulit. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, niyakap ni Daphne si Jackson. Parang ayaw niya ng pakawalan. Sa tabi ng yakap nila, narinig nila ang mahinang pag-ubo ni Aling Banji mula sa pinto. Kung magyayakapan kayo dyan buong umaga, baka gusto niyo rin kumain ng almusal. Nagtawanan sila ngunit hindi binitiwan ng isa't isa. Sa simpleng lugar, sa gitna ng mga bulaklak at sa init ng umaga, nagsimula ulit ang kanilang kwento. Hindi para balikan ang nakaraan kundi para buuin ang isang bagong umaga kasama ang kanilang pag-asa para sa kanilang anak. Mainit ang umagang yon hindi lang dahil sa araw, kundi sa saya sa loob ng bahay. Sa mahabang mesa sa loob ng bahay ni na Daphne, nagsalo-salo ang pamilya. Nandoon si Jackson, si Aling Banji na masaya sa paghahain ng pagkain, at si Daphne na abalang pinupunasan ng kutsara at tinidor, kahit halatang kinikilig pa rin sa mga nangyari kanina. Grabe tong luto mo, tita. Parang sa kanto pa lang amoy na agad. Natatawang sabi ni Jackson habang sumandok ng sinangag. Haba syempre, baka isipin mong puro drama lang ako magaling din ako magluto. Sagot ni Aling Banji sabay kindat sa kanila. Bakit parang biglang naging chef ang mama ko? Tukso ni Daphne at pinigil ang tawa. Kasi may bisita tayong espesyal. Sabay sulep ni Aling Banji kay Jackson. Biglang umingay ang tawanan sa mesa. At habang nagtatawanan pa sila, biglang pumukas ang pinto. Napalingon silang lahat. Lola! Sigaw ni Daphne at agad tumayo at sinalubong ang matandang babae. Si Lola Carmen, na may dalang maliit na bag, nakangiting may hawak na baston. Galing itong ospital at ngayon nasa bahay na muli. Apo! Mahina ngunit puno ng lambing ang boses ni Lola Carmen. Napaiyak si Daphne. Agad niyang niyakap ang lola niya. Parang ayaw niyang pakawalan. Salamat po, Lord. Nakalabas na kayo la. Bakit ka umiiyak? Ay, ganda-ganda mo tapos basa naman ang mata mo. Pabirong sagot ng Lola Carmen. Mamaya na kayo magdrama, gutom na tong si Lola. Jackson? Tawag ni Lola Carmen. Kuha nga ako ng upuan dito sa tabi ni Daphne. Opo, Lola. Ang swerte ko sa umagang ito ay nakauwi ako at magkakasama kayong lahat. At napatingin siya sa tiyan ni Daphne. May bonus pa akong apo sa tiyan. Lola! Mahiyaing sabi ni Daphne na mumula ang pisngi. Oy, huwag ka nang mahiya. Hindi mo na maitatanggi yan. Ikita na namin. At alam ko naman na. Sabay turo nito sa kanyang tiyan. Nagtawanan silang lahat. At lalong lumawak ang ngiti ni Jackson. Inabot niya ang kamay ni Daphne sa ilalim ng mesa at marahang pinisil. Pangako ko, Lola. Hindi ko na sila iiwan. Abay, dapat lang. Kapag iniwan mo pa yung mag-ina mo, kahit may rayuma ako, sasapakin pa rin kita. At sa gitna ng tawanan, tinignan ni Daphne si Jackson. Hindi na ito yung lalaking minsang lumayo. Matapos ang masayang almusal, at walang patid na kwentuhan, unti-unting tumahimik ang mesa. Napansin ni Daphne ang matamis na ngiti ng lola habang kinakausap si Jackson. Nakakunot ang noon niya sa pagtataka. Teka lang, paano nga pala kayo naging close ni Lola? Parang ang tagal niya na magkakilala. Napatingin si Jackson sa kanya saka mahinang tumawa. Nahuli mo din? Ha? Ano ibig mo sabihin? Bago ako dumiretso sa inyo, pinuntahan ko muna si Lola sa ospital at inalam ko ang buhay mo. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya at gusto ko rin makuha ang basbas niya bago ako humarap sa'yo. Natahimik saglit si Daphne. Talaga? Oo naman. Una pa lang, alam ko hindi magiging madali ito. Kaya't kinausap ko si Lola at inamin ko lahat sa kanya, lahat ng kasalanan ko sa'yo.
Sinabi ko rin na gusto ko mabuo ulit tayo. Ikaw, ako at ang baby. Ano sabi niya? Sumingit si Lola Carmen at nahangisi. Siyempre sinubukan ko muna siyang pahirapan. Inalok ko ng ampalaya. At nagtawanan sila. Ayaw kasi ni Jackson ng ampalaya. Totoo, pero pagkatapos ng kinausap niya na ako ng masinsinan, pinayuhan ako at sa huli, binigyan ako ng pagkakataon. Kasi naman, nakita ko sa mata niya yung katotohanan. Ito na yung lalaking gustong bumawi sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, kung totoo ang sinasabi niya, unahin niyang patunayan. Hindi rin kay Daphne, kundi pati sa sarili niya. Salamat po, La. Huwag mo akong pasasalamatan. Pag dumating ang araw na masasaktan ka niya ulit, ipagugulpi ko talaga yan sa barangay Tanod. Aray ko naman po. Pagtawa ni Jackson. Sabay palo naman ni Lola Carmen sa braso ni Jackson gamit ang tinidor. Opo, hindi ko na po ulitin. Pero maraming salamat din sa tulong mo, iho. Walang anuman, La. Nasa akin naman na po niyo. At sa loob ng tahanang yon, hindi lang pagkain ang pinagsaluhan nila kundi pagmamahalan, kapatawaran at muling pagkakabuo ng isang pamilyang minsang nawalan. Lumabas sina Daphne, Jackson, Lola Carmen at Aling Banji sa maliit na garden sa likod ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin at may dalang upuan si Jackson para kay Lola habang si Daphne may hawak na buko juice. Ang sarap dito. Masarap talaga kapag hindi lang halaman ang kasama. Biro ni Lola Carmen sabay kindat kay Jackson. Totoo, Lola. Kaya pinuntahan ko po kayo agad eh. Gusto ko kayo makilala at makuha loob nyo. Kaya pala talagang parang close na kayo ah. Muntik ko pa mabaliwala. Secret namin yun. Aba, ang auran tong anak ko kumikisda po. Dahil siguro andyan na ulit yung dahilan. Tinignan ni Jackson si Daphne na namumula ngayon. Mas maganda ka pala kapag masaya. Bolero ka, pero totoo. Tahimik sila napatingin sa tiyan ni Daphne at sabay nilang hinawakan to. Marahang nagsalita. Hi baby. Bulong ni Daphne. Ready na kami sa'yo anak. Dagdag ni Jackson. Lumipas sa mga buwan, nanatili si Jackson sa bahay ni na Daphne. Hindi siya pinabalik ni Aling Banji sa Maynila kahit anong pilit niya. Dito ka muna iho, buntis ang anak ko, kailangan niya ng alalay. Aniya, sabay hagod sa balikat ni Jackson at hindi naman nagreklamo ang lalaki. Pero kahit kasama niya si Daphne araw-araw, hindi na hinayaang maging kampante. Nanliligaw pa rin siya araw-araw walang mintis. Tuwing umaga, sinasalubong niya si Daphne ng bulaklak mula sa hardin. Minsan rosas, minsan bulaklak ng santan, na tinuhog niya sa maliit na straw. Para sa pinakamaganda kong inspirasyon. Sabi niya habang inaabot ang bulaklak kay Daphne. Napapailing na lang si Daphne pero hindi niya mapigilang kiligin. Jackson, tigilan mo nga ako. O bakit? Liligawan kita hanggang sa tanggapin mo ako ng buong buo. Hindi lang sa bulaklak nagtatapos ang paliligaw niya. Tuwing nagdidilig si Daphne sa likod bahay, nandoon si Jackson hawak ang hose, nag-aalok ng tubig, naglalagay ng tabos sa tabi niya. Ma'am sir, gusto niyo po ba na extra tubig? Biro pa ni Jackson. Ewan ko sa'yo. Natatawang sagot ni Daphne. Isang hapon, habang nakaupo sila sa duyan sa ilalim ng punong mangga, nagsalita si Jackson habang pinapanood ang paglubog ng araw. Daph, bibigyan kita ng bagong alaala. Yung mga alaalang hindi mo na kailangan takasan, kundi gugustuhin mong balikan. Tahimik si Daphne at tinignan niya si Jackson. Seryoso ito at halatang totoo ang bawat salitang sinasabi. Hindi lang dahil buntis ka. Hindi lang dahil may bata. Dahil mahal kita. At mahal ko na rin ang anak natin. Kahit di ko pa siya nakikita. Tumulo ang luha ni Daphne at mabilis niyang pinunasan. Jackson. Hindi siya nakatapos. Hinawakan ni Jackson ang kamay niya at tinalikan yun. Mahal na mahal kita, Daphne. Alam ko nasaktan kita nung una at nagsisisi ako doon. Masyado ako nanatili sa nakaraan ko pero wala na, tapos na doon. Ikaw na. Wala nang ibang babae. Ikaw na, Daphne. At mula noon, tuwing umaga, hapon at gabi,
Lahat ginagawa ni Jackson para pakiligin si Daphne. Isang malamig na hapon habang nakaupo sila sa bangko sa harap ng bahay. Si Jackson, panay ang kwento, tungkol sa kung ano-ano. Mga bata sa kalsada, mga sisiw sa likod ng bahay. Tahimik lang si Daphne nakikinig at nahangiti. Hanggang sa bigla siyang tumawa. Ano nakakatawa? Ikaw, wala ka pa rin pinagbago, daldal mo pa rin. Pero noon madaldal na seryoso ka. Di ka naman nagrereklamo nun ah. Hindi sumagot si Daphne. Sa halip inabot niya ang kamay ni Jackson. Jax? Yes, mahal ko? Alam kong gusto mo pa rin manligaw pero pwede bang itigil mo na? Nanlaki ang mga mata ni Jackson. Ha? Ibig mo sabihin? Oo na. Tumango si Daphne. Medyo nahihiya pero may ngiti sa labi. Hindi na napigilan ni Jackson ang sarili. Agad niyang hinila si Daphne sa isang mahigpit at maingat na yakap. Akin ka na? Yes. Oo, pero yung tiyan ko. Tawa ni Daphne habang tinutulak siya ng mahina. Ay sorry, delikado pala. Napaurong si Jackson, pero hindi bumibitaw sa kamay ng babae. Sa halip, nagdikit lang ang kanilang noo sabay bulong ng, Salamat Daphne. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Mula noon, sobrang clingy niya na. Hindi na siya maihiwalay kay Daphne. Tuwing naglalakad sila papuntang health center, laging nakasiksik sa tabi niya si Jackson. Dala ang payong kahit maaraw, para lang hindi mainitan si Daphne. Tuwing kakain sila siyang nisusubo kay Daphne. Minsan, habang nagdidilig si Daphne ng halaman, aagawin pa ni Jackson ang hose. Ayoko mabasa ang baby namin. Yun ang dahilan niya. Di ako na lang. Hindi naman mababasa ang baby ko kung konting dilig lang, di ba? Safe is better. At sa gabi bago matulog, ayaw na ni Jackson na hindi sila magkatabi kahit sa sala lang sila natutulog. Magkahawak pa sila ng kamay. Jax, baka magalit si mama. Tulog na siya. Tsaka hawak kamay lang naman, di ba? Hindi naman illegal yun. At sa tuwing nagigising si Daphne para umihis sa kalagitnaan ng gabi dahil nga buntis, laging napapaaligin si Jackson. Bantay mo ako hanggang CR? Oo naman. Dapat sa bawat takbang mo may kasama kang tagabantay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang naramdaman ang tibay ng pagmamahal. Hindi man perpekto ang lahat, hindi man kompleto, pero ngayon, buo na sila. Buo si Daphne, buo si Jackson. Naging masaya ang kanilang relasyon. Isang araw, habang abala si Daphne at Jackson, sa pag-aayos ng mga halaman sa harap ng bahay, may dumating na puting SUV at pumarada sa tapat ng bahay nila. At nagkatinginan ng dalawa. Parang kilala ko yung sasakyan na yan ah. Bumaba mula sa sasakyan ng isang babaeng nakapula na parang palaban at isang lalaking nakapolo na may bitbit pang malaking supot ng prutas. Mama? Papa? Anak ko! Sigaw ng babae habang dali-daling tumakbo papunta kay Jackson. Pero biglang lumiko sa direksyon ni Daphne. Daphne! Natigilan naman ng babae nang yakapin siya ng nanay ni Jackson. Ang bata ha, baka maipit. Lumapit naman ang papa ni Jackson. Ngumiti at inabot kay Daphne ang isang basket ng prutas. Para sa'yo, pampalakas. Maraming salamat po. Hindi nagtagal nagkumpulan na sila sa loob ng bahay. Hindi nagtagal nagkumpulan na sila sa loob ng bahay ni na Daphne. Si Aling Vanjie na mama ni Daphne at ang mama ni Jackson. Parang matagal na magkaibigan sa sobrang pagdadaldalan. Alam mo ba, Vanjie? Itong si Jackson, iyakin niya ng bata eh. Talaga ba? Itong si Daphne, matigas ang ulo. Hala, perfect match pala sila. Sa isang sulok naman si Jackson at Daphne nagkakatinginan lang. Parehong namumula ang mukha sa hiya. Kailan ba ang kasal niyo? Baka maunahan pa kayo ng anak niyo maglakad sa altar. Dagdag pa ng mama ni Jackson habang hinahampas-hampas si Jackson sa braso. Maya-maya pa, habang abala ang dalawang ina sa pag-uusap tungkol sa magiging baby shower, napalingon sila kay Jackson na kanina pa nakatitig kay Daphne.
O Jackson baka matunaw yan si Daphne sa titig mo. Kantsaw ng papa niya. Hindi ko naman kasalanan kung sobrang ganda ng asawa ko, di ba? Uy, Asawa agad. Kantsaw ni Aling Vanji. advance ako mag-isip. Ma. Daphne, kakayanin mo ba yan? Parang lintayan kung dumikit Ready na po siguro akong maging sakitin sa kilig. At mas lalong lumakas ang tawanan sa buong bahay. At nagbibiruan pa ang kanilang mga magulang. Kinagabihan, habang magkasabay silang nakaupo sa harap ng kanilang tahanan, hindi na nila kailangan pang magsalita ng malakas. Nasa kanilang mga mata ang bawat galak at pag-aalala. Si Jackson may ngiti sa labi at tumingin kay Daphne. Daphne, di ko alam kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Pero natutunan ko ikaw lang pala ang gusto ko makasama sa lahat ng yugto ng buhay ko. Hindi ko kailangan maging perpekto. Basta ikaw ay nandyan. Walang hihigit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Si Daphne naman, nararamdaman niya ang bawat sinabi ni Jackson. Jackson, sana sa kakataon na to magkasama na talaga tayo. At maraming salamat dahil sa'yo. Natutunan ko kung paano magmahal. Ikaw ang pinili ko. Ikaw lang. Pangako. Lumipas sa mga buwan at sa bawat araw na dumaan, lalong tumibay ang pagmamahala ni na Jackson at Daphne. Hindi man naging perpekto ang kanilang simula. Pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa tamang oras, kundi sa tamang tao. At sa pag-ikot ng panahon, muli nilang nasilayan ang biyaya ng langit. Hindi lang isa kundi dalawang munting anghel ang bumuo sa kanilang pamilya. Pinangalanan nila yung Kino at Kia. Dalawang inosenteng nilalang na siyang naging simula ng panibagong kwento ng kanilang pagmamahalan, pangarap at walang katapusang pag-asa. Sa tahanan ni Daphne at Jackson, hindi kailanman nawala ang ingay, tawanan at iyakan at halakakan. Ngunit higit sa lahat, ang tunog ng isang kumpletong pamilya na buo at tunay na masaya. Hindi inaasahan ang kanilang pagmamahal na nabuo sa pagitan ni Jackson at Daphne ay ang simula din para sa isang habang buhay na puno ng happily ever after. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Oscar Halog, Leo Declaro, Mary Turing, Imelda Forteza, Zoray Dagiron, Evelyn Rodrigo, Lorna Pasiona, Francisco Nablo, Jocelyn Tansing, Reynoso, Miss Laura, Stephanie Arado, Bert Butas, Felurica, at Rodolfo Arminta. Maraming salamat po sa inyong lahat.